guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Aquarius! Aquarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ano? At bago tayo mag-start, Aquarius, kung kailan nyo po mapapanood ang video ito po ang oras or panahon na nakatadhanang malaman nyo ang sagot sa inyong katanungan, ano? At ang mga advice na sinasabi sa baraha, mula po yan sa higher dimension. Makabubuting gawin mo lang yan na sanggunian, ano? Aquarius, at be open mind po, ano, at ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil niyo po ang inyong sarili at magkaroon po kayo ng pagmamahal. Okay? Unahin niyo po muna ang self-love. Okay? So Aquarius, move on tayo sa ating reading, ha? Aquarius, alamin natin kung ano yung hadlang niyo, no, ng person mo. Celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. Oh. Celebration, mukhang ano ka, work hard, play hard. Yan ka ba, Aquarius? Transformation. The fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. Wow. Katulad na sabi ko, hard work, play hard, work hard. At gusto mo talaga mag-transform, ano? Mukhang marami kang dito obligasyon, responsibilidad. Maaaring may pamilya ka, or breadwinner ka siguro, trabaho, or baka yung sarili mo mismo sinusuportahan mo. Just like ng working student ka, or independent ka na, ano, na hindi ka na nakatira sa bahay ng parents mo, nagsolo ka, nagre-rent ka siguro ng apartment mo, hindi ko lang alam. Ikaw nang bahala mag-ano. At malamang yung iba sa inyo, wala ka na sigurong kamag-anak dito. Para nakakita akong solo ka na lang. Solo ka, wala kang kamag-anak, or masasabi ko na solong anak ka lang, ganyan. Basta, yan ang nakakita ko sa transformation na barahang ito, dependent ka, sinusuportahan mo ang sarili mo. Baka yung kamag-anak mo, yung iba sa inyo, hindi man patay, hindi ka naman ampon, or malamang yung mga kamag-anak mo, parents mo, nasa abroad, tapos ikaw lang mag-isa dyan, ano? Yan ang nakakita ko sa'yo. Yan ang nararamdaman ko sa barahang ito. Kung hindi man sa abroad, probinsya. Okay? Lumuwas ka ng probinsya, or galing ka ng Maynila, pumunta ka ng probinsya. Na totally wala ka talagang masasandalan. Kasi ikaw lang nga mag-isa, no? Kaya yung iba sa inyo, kayo mismo, nangangailangan talaga kayo ng suporta. Naghahanap ka ng taong susuporta sa'yo. Naghahanap ka ng taong masasandalan. Naghahanap ka ng tao na mahihingahan mo. No? Hindi naman yung problema, basta may makakwento mo lang, mailalabas mo yung true feelings mo. Malamang yung iba sa inyo, ganyan ang hanap nyo. Kaya naghahanap kayo sa internet, kung ano-anong pinag-aano nyo. At maaaring yung iba sa inyo, itong person na to, ang supporter mo, ang generous lover mo. Tingnan naman yung itsura nito, dalawa to. No? Malamang na, itong person na to, siya ang meron kayong magandang samahan. Or naghahanap ka ng ganitong klaseng karelasyon. Yung tutulong sa'yo, magpo-provide sa'yo, magme-mentor sa'yo, magpo-protekta sa'yo. Meron kang kailangan, siya ang magbibigay sa'yo. Maaaring yung iba sa inyo, ganyan ang hanap nyo. At baka yung partner mo, or merong person na maliban pa sa partner mo, ang nagpapaaral sa'yo. Yung iba,
para makatapos ka or marating mo kung ano man yung dreams mo sa buhay mo. Ano? Or kung ano man ang pinupursue mong goal sa buhay mo, just like ng business, at ewan ko ano. Yan na nakakita ko. I'm sorry, hindi pala ito ang gagamitin ng nating baraha. Hindi ko na malayan, dalawa pala yung kinuha ko dyan. Ano? New life. New life. Never-ending story. Never-ending story. Alam mo kung single ka, maaari mong makita ang pagiging masasabi kong bukas palad. Ano? Malamang ikaw yung bukas palad sa person mo or yung person mo ang bukas palad sa'yo. Vice versa. Kayo nang bahalang mag-adjust, ano? At maaaring humantong kayo sa talagang pag-iibigan, ano? Kung yung iba sa inyong Aquarius, ano? Walang gender to, pero kung ano man ang estado nyo ngayon, may karelasyon man kayo o wala, yan ang nakakita ko. Canyon. Alam mo, mauuwi talaga kayo dito sa, siguro dati nagliligawan lang kayo o ilang beses kayong nagtagpo na, wala pang label yung iba sa inyo, pero mauuwi talaga kayo. Hahantong talaga kayo sa magkarelasyon. Hahantong kayo sa mahal nyo ang isa't isa, hahantong kayo sa pagdidate. Or kung maglalaan talaga kayo ng energy, oras, kung anumang resources ang meron kayo, no? Maaring talagang humantong talaga kayo sa pagmamahalan. Alamin naman natin yung ano ng person mo. Mamaya na natin open. Parang na-excite ako eh. Secret muna. Meron na ako na pumapasok sa isip ko na malamang eto. Ganyan yun pag malakas ang intuition mo. Kahit nasabihin mong entertainment purposes lang to. Kasi na-open ko na siya. Kailangan mo kasi pagganahin kung ano ang intention mo. Ang intention mo para maghatid ng mensahe, ano. Siyempre, ako ang spirit guide messenger. Jajang! Fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It's said that seeing is believing. But in the fact, the opposite is true. Believing is seeing. Ang galing, ano. Okay. Pareho sila ng ano. 'Di ba dito tinitingnan niya yung fairy, ito naman tinitingnan niya yung crystal. So pareho sila ng tinitingnan dito, ano. So dito ng validation ko, hindi lang siya basta-basta tutulong sa iyo. Meron talaga siyang feelings na nag-uumapaw. Kumbaga, inaano ka pa nito eh. Ikaw, tinitingnan mo siya, ano ba tong person ko to? Itong ano ba ang nararamdaman niya sa akin? Ano ba ang ano niya, motibo niya sa akin? Ano ba gusto niya mangyari sa relasyon namin? Ganon din siya. Kayo, pareho kayo. Hindi naman totally mirroring, pero pareho kayo. Pareho kayo nag-iisip. At ganon din ang person mo. Meron talaga siyang pagmamahal sa'yo. Baka yung iba sa inyo, yung inisip mo, ano bang nararamdaman ng person ko para sa akin? Mahal ka niya. Okay? Kung ano man ang merong emotional baggage ka, Aquarius, malamang itong person mo, ano,
tutulungan ka nito. Pwede rin maging vice versa, no? At ikaw, nakikita ko rin sa Aquarius na ikaw naman ang tipo ng Aquarius na bukas ang palad mo. Kaya malamang na if ever itong person na to may bagahe siya or ikaw may bagahe, tutulungan niyo ang isa't isa para ma-overcome. Kaya gusto niya maging open ka. Maging open ka sa kanya, sa relasyon niyo sa isa't isa. I'm sorry. Kumuha ako ng malit na baraha. Para nasagi ko yung bell. Pasensya na ha. Gusto niya maging open ka eh. Tanggapin mo siya. Yun ang gusto niya. Tadang. Child. Alam mo yung ganitong pagmamahal, unconditional to di ba? Siyempre, ang pagmahal mo ang anak mo, di ba? Walang kondisyones yan. So, ang gusto ng person mo, ganyan ang i-offer mo sa kanya at ganyan din ang i-offer niya sa iyo. At naghahanap kasi siya ng naghahanap siya para sa sarili niya, which is siya ang mag-o-offer sa iyo ng para magkaroon ng emotional fulfillment. Which is, siya rin mismo, yun ang hanap niya rin. Yun ang gusto niya rin. Kaya mag-o-offer siya sa'yo ng ganun. Storm. Aquarius, kung friend lang kayo ng person na to, gusto niya dalhin nyo na sa next level. Gusto niya na magkaroon na kayo ng deeper intimacy. Yan ang gusto ng person mo. Yan ang energy niya. Doon niya dinadaloy. Kaya talagang super nag-iisip ito eh. Nag-iisip ko ano ba ang susunod na step. Nag-iisip ko ano ba ang iniisip mo para sa kanya. Ano ba ang nararamdaman mo para sa kanya. Ano ba ang image, ano ba ang reputasyon na ano ba ang tingin mo sa kanya bilang isang tao. Meron siyang ganong klaseng mga pag-iisip Man holding a coin. Maaaring yung iba sa inyo, itong person mo, maliban pa sa pagiging provider or kung ano man, gusto niya, naghahanap siya ng romantic relationship. Yung iba naman, ngayon lang siya nagising sa katotohanan, na, may gusto pala ako kay Aquarius. Gusto ko pala siya. Gusto niya pala ako. Type niya rin pala ako. Meron siyang ganong klaseng nararamdaman. Meron siyang, ang akala ko, simpleng friend lang kami ni Aquarius, co-worker, or barka-barkada. Pero, meron siyang nararamdaman na kakaiba. Malamang na ikaw Aquarius, nagparamdam ka sa kanya kung ano ba yung talagang nararamdaman mo dahil nag-iisip ka rin dito, baka yung iba sa inyo talagang MU kayo pero hindi naman kayo mauwi-uwi sa isang official na relationship, pareho kayo may kakaibang nararamdaman pero hindi naman kayo nauwi sa pagiging girlfriend, boyfriend or isang magkarelasyon. Depende kung anong klaseng gender ang meron kayo, Aquarius, kayo na ang bahalang mag-adjust pero yan ang nakakita ko. Yung iba ang energy ng person mo, simple excited lang siya. Excited. Parang, sige, date tayo, gagastos ako magbabayad. Parang ganun lang siya. Simpleng nag-enjoy lang siya sa inyong samahan, sa inyong connection. Yan ang nakakita ko. Kaya, kung kayo Aquarius na matagal na kayo magkarelasyon, ang gusto ng person mo, magkaroon na kayo ng baby, yung iba sa inyo, kasi meron tayo ditong child. So gusto niya na magkaroon ng baby, magpakasal na kayo. Malamang yung iba sa inyo naghahanap lang ng timing. Sinasabi ng person, mayroon naman akong pera. Mayroon naman akong sapat na pera kahit papano. Kaya naman kitang buhayin. Kaya ko naman magbayad ng apartment. Yung iba sa inyo.
Your light is shining brightly. Malamang yung iba sa inyo, no? Inaano niya na lang yung timing kung kailan siya magpo-propose. Kung kailan siya mag-open talaga. Mag-open up sa'yo, ano? Ano, Aquarius? Yan ang enerhiya ng person mo, ano? Hindi lahat yung iba sa inyo. You'll know in the morning. You'll know in the morning. Dito naman parang kagigising niya pa lang. Tsaka pareho silang violet, di ba? Kagigising na. Gusto nito pagkagising niya sa umaga, nasa tabi ka niya. Uy, andiyan ka pala, Aquarius. When you wake up, you'll have a better idea about what to do. Relax until then. You'll know in the morning. Yan ang gusto talaga ng person mo. Baka yung iba sa inyo, nagbabalak na mag-propose itong person mo, ano? Gusto niya nang bigyan ng label ang inyong samahan. At gusto niya na tapatin mo siya. Kung interesado ka ba sa kanya o hindi. Para kasi sa kanya, siya, interesado siya sa'yo. Hindi naman siya sigurado sa'yo kung interesado ka sa kanya. Kaya, kung interesado ka, then, mag-go siya sa'yo. Pag naramdaman niya yun, pag binigyan mo siya ng clue, binigyan mo siya ng, ano masasabi natin dito, meron kang pinakitang, sign. Kaya sa kanya, Aquarius, nag-aantay lang siya. Minaman-manang ka lang nito. Tingnan mo naman yung itsura dito. Ayan, nag-iintay siya. Nag-iintay lang ako kay Aquarius. Magpakita lang to sa akin ng ganitong klaseng, hindi na ako atras. Kung ipapakita mo sa kanyang mahal mo siya, interesado ka sa kanya, then magpupursige siya sa'yo. Pero kung ipapakita mo na parang wala kang interes, hindi ganoon ka, ang nararamdaman mo sa kanya, then malamang na ili-let go ka nito. Ina-analyze ka pa niya. Ano ba to? Ano ba to si Aquarius? Ano ba ang pag-uugali nito? Ano ba nararamdaman nito para sa akin? Yan ang tinan mo. Which is ganun ka rin. Pareho kayo. Malamang yung iba sa inyo, urong-sulong. Parang, let go ko na ba? Pagpapatuloy ko ba? Liligawan ko ba? Ano ba? Parang ganun. Yan ang nakakita ko. Sun. Birds. Okay dito. So, eto ngayon ang hadlang nyo, Aquarius. May hadlang kayo dito. Ikaw, ang tingin niya sa'yo, ikaw ay irrational. Irrational ka kasi wala kang klarong pag-iisip, Aquarius. Hindi mo alam or hindi alam ng person mo kung ano ba talaga ang priorities mo sa buhay. Family ba? Love life ba? Sarili mo ba? O yung sarili mong gusto? Just like nung mayroon kang dreams, Kung bawa, bata ka pa, gusto mo pang mag-explore, gusto mo pa makatapos ng school, or simpleng gusto mo lang na magpaganda, mas gusto mo yung, ang tawag dito. Meron ganong klaseng tao Baka ganun ka. Yung, ayaw pumasok sa relasyon, pero gusto niya magpaganda ng paganda, gusto niya maraming titingin sa kanya, yung ma-attract. Pero pagdating sa relasyon naman, hintakot, duwag. Kaya itong person mo, yun ang nararamdaman niyang hadlang. Relax. Everything's okay. Listen to your feelings. Listen to your feelings. Don't let others talk
you into doing something that you know is wrong. Okay. Alam mo, etong dalawang to, pareho to eh. Malamang maraming mga chismoso nakikisawsaw sa inyong relasyon, ano? At nagagambala yung isipan mo, ano? Aquarius. Kaya ganun, ang sinasabi ng person mo, ikaw, Aquarius, irrational ka. Wala kang klarong pag-iisip, wala kang sariling pag-iisip talaga. Imbis na gawin mo yung gusto mo, o yung sundin mo yung puso mo, malamang na meron kang pinapakinggan na ibang tao. Maaring friends, co-worker, family, mga barkada mo, or yung sarili mong pabugso-bugsong damdamin na pabago-bago. Yung iba sa inyo, simple may nagdidikta sa'yo Aquarius. Kaya, yan ang nagiging hadlang. Parang may taong nagdidikta sa'yo na hindi ganyan. Or masasabi kong nagsusulsul, na instead na ang way ng pagsulsul nito is yung papasamain itong person mo. Wala namang sapat na katibayan, pero bibigyan ka ng idea na baka yung person mo ay ganito, baka yung ganyan, bla bla bla, kung ano sinasabi. Kaya yan ang nagiging hadlang. Kaya itong person mo, urong-sulong din siya. Or kung magkarelasyon man kayo, palagi siguro kayo may pagtatalo. Dahil mas nakikinig ka sa sinasabi ng ibang tao, mas pinapakinggan mo yung dinidikta ng ibang tao kaysa sa sarili mong pag-iisip. Ano? Kaya yan ang nakakita kong hadlang sa inyong samahan. Ano? Mag-asawa man kayo o hindi, magka-partner man kayo o hindi pa, single, or baka iba sa inyo magka-live-in, depende, kayo nang bahala mag-adjust, pero yan ang nakakita ko. At yung iba sa inyo, itong person mo, malamang para sa iyo, no, tawag dito, abusive siya, kaya hindi ka makapagpasya, or malamang gusto mo na rin tapusin, ano, parang, ayoko, parang ano to, or baka yung iba sa inyo, hindi masyado kumikilos itong person mo, umaasa na lang sa iyo, kaya gusto mo na rin tapusin, parang sa iyo na lang sumasandal, parang imbis na siya ang maging katuwang mo, sumasandal siya sa'yo na nagiging pabigat mo. Or simpleng nawala na talaga yung pagtingin mo sa person na to. Dahil nga abusado. Ang pag-way ng abusive naman, sari-sari yan. Ano? So, kayo nang bahalang ano. Kaya, malamang itong person mo rin, ano, nagdadalawang isip din. May konsensya rin naman ito. Or yung iba sa inyo, kaya ka lang nag-i-stick sa person mo dahil siya ang provider. Meron ka nakukuha, meron ka natatamo. Baka yung iba sa inyo ganyan. At sinusuklian nyo na lang. Dahil meron pa ako nakakita dito sa mga barahan natin, ano, malamang na nasa low standards kayo ng inyong pagmamahalan. Ikaw mismo, Aquarius, unselfish. Ano? Tingin ko sa'yo, Aquarius, matalino ka. Matalino ka. Para sa pagiging makasarili mo. Alam mo kung paano mag-handle, alam mo kung paano mang-uto yung iba sa inyo, no? Medyo negative, I'm sorry. Meron ako anong ganyan. Actually, eto rin yan, ano? Eto rin naman eh. Pero, flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any other areas of your life or those of others. The lotus flowers fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any inner light on any unclear areas of your life or those of others. Okay. Tingin ko sa'yo, no, Aquarius, itong person mo, maaaring ikaw or itong person mo, naging baka, sorry, pasensya na.
mabilis mawalan ng kontrol. Mabilis din magbago ang isip. Mabilis sigurong sumabog. Mabilis maniwala sa iba. Kaya, kailangan nyo talaga dito ng adjustment. Maaring ikaw ito or yung person mo. Or pareho kayong ganitong ugali. Mabilis mawala ng kontrol. Mabilis magbago ang isip. Maniwala sa ibang tao. Kaya magaganap dito sa inyo, meron kayong pagtatalong magaganap dito eh. Kung hindi siya pagtatalo, masasabi kong hadlang nyo dito kasi kailangan nyo dito pasensya kailangan nyo magpasensya sa isa't isa. Pero ang isang hadlang kasi yung low standard nyo pagdating sa potential relationships kaya makakabuti sa inyo magkaroon kayo ng tamang pag-judge, tamang ang tawag dito, which is klarong pag-iisip, klarong pag-judge sa isa't isa, sa person mo, isa ikaw, sa person mo, siya sa sayo, at maging reasonable kayo, pagiging honest, malamang isa sa inyo, lack of discipline, or pareho kayo siguro, kaya yun ang nagiging hadlang nyo eh. Which is masasabi ko, ego yun eh. At isa pa huwag kang maghanap ng father figure sa person mo or mother figure sa person mo or malamang sister, yung parang magme-mentor sa'yo, babyhin ka, yung ganun. Baka siguro ikaw yung taong walang kamag-anak, walang nakilalang ama, walang nakilalang kapatid, walang nakilalang ina. Kaya naghahanap ka ng ganong klaseng figure, na uunawa sa'yo, maiintindihan ka. Na tingin ko, maiintindihan ka naman ng person mo as long as mag-share ka sa kanya. Pero hindi lahat ng nararamdaman mo at gusto mo mapupunan niya. Pero tingin ko naman dito sa person na to, mag-aano siya, if ever na kailangan mo siya, magre-reach out siya sa'yo, magka-relasyon man kayo o hindi pa, mag-asawa man kayo o hindi, magre-reach out ito. Kasi ang gusto niya talaga honest at magkaroon kayo ng control, magkaroon kayo ng disiplina. Yun nga lang, huwag ka nga lang maghahanap sa kanya ng kung ano man ang gusto mong hanapin. Kaya ang kalalabasan ng inyong relasyon, isa sa inyo, mapagkwenta. Depende kung anong klaseng kinikwenta mo. Pera man, o yung binigay mong effort, time, resources, mapagkwenta, walang pasensya, walang pakialam sa feelings ng isa. Pero ang person mo, naghahanap siya ng fairness. Fair. Gusto niya fair. At alert din siya sa mga bagay na nais mo, kung ano ba ang gusto mo, hanap mo. Aware siya dun. Actually, gusto niya nga ibigay sa'yo eh. Gusto niya nga mag-provide. Pero hindi lahat ng gusto mo, ibibigay niya, or maibibigay niya, or mapupunan niya. Kasi, curious siya sa kung ano mga hinihingi mo. At kung saan mo ginagamit, or kung kanino mo pinagsasabi yung inyong samahan, yung inyong mga sikreto. So, ang bottom line, ang masamahan nyo dito kasi kulang kayo sa pagtitiwala sa isa't isa. Yan ang nakakita ko. See? Alam mo na, isa sa inyo intellectual eh. Kaya, yung isa, nagiging manipulative. Maaring ikaw or maaring siya. Kaya na ang bahalang mag-adjust. Pag nagiging negative kinakabahan ako sa inyo eh. Pero ang baraha, hindi naman magsisinungaling yan. Well, anyway, ito naman is entertainment purposes lang. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung may sarili kang validation sa baraha, then ikaw mag-validate. Pero yun ang nakakita ko. See?
Okay. Pareho kayong takot. Takot na umamin ng katotohanan. Takot na sabihin na ako ganito, ganyan. Kung ano ang gusto nyo sa inyong samahan, ano? Kung ano ang motibo nyo sa isa't isa. Unang-una dito sa dalawang baraha, ano? Makikita mo naman, ano? So, kung ano talaga ang gusto nyo. Pareho kayo eh. Gusto mo ganito, gusto mo ganyan. Gusto mo umamin, gusto mo sabihin, gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan. Tingin ko sa inyo, or etong person mo, no? Nagiging manipulative siya. Kaya, kung gusto niya na ganito, ganyan na gawin, more on, gusto niya ng kapalit, alam mo yun? Dahil, hindi niya natutugunan ang emosyonal na pangangailangan. Kaya, kung meron kang hangad na gusto mo ganito, which is, siya rin meron din siyang pangangailangan. Ikaw meron kang pangangailangan. So, gusto niya, kung, let's say, ibigay niya to sa'yo, kailangan meron ka rin ibigay sa kanya. Pag ibinigay mo sa kanya yan, susuklian ka rin niya. Ano ba ang gusto mong sukli? So, yun ang gusto niya mangyari. Na malamang, yan ang nagiging hadlang sa inyong samahan. Kaya, ang kalalabasan, kulang kayo sa pagkakaunawaan, maaring maging mas malaki ang salungat kung hindi nyo mapapangasiwaan ng maayos ang inyong samahan, ano? Ang inyong feelings, ang inyong tunay na nararamdaman sa isa't isa. Aquarius? So, yan ang nakita kong hadlang sa inyong samahan at ang inyong mga sitwasyon, enerhiya, ano? At Aquarius, hanggang dito na lang ang ating reading, ano? Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw na lang mag-validate. At Aquarius, nagpapasalamat ako sa actually, etong last time, tinanong nyo, no? May nag-send sa akin na Aquarius daw siya at gusto niya ganitong klaseng question ang itanong natin sa baraha. So ngayon, dahil ito naman is general reading, ano, so bahala na kayong mag-adjust, ano, sa inyong sitwasyon, ano. Yung mga possibility na mensahe ng baraha, sinabi ko sa inyo, ano. At Aquarius, maraming salamat sa oras na inilaan nyo, no, kayong lahat. At salamat din po sa like, share, comment, at sa mga cross-watcher. Salamat po at naligaw kayo sa akin channel. Sa mga bago kong subscriber, thank you po sa oras na inilaan nyo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.